namin yung tatay sa mother side namin. And then, binigay niya sa tatay namin. Kadalasan lang po nang gumagamit ng asin tibuok is yung mga farmers. Kasi padila nila ng mga kalabaw, baka for farming. Bunsod sa ating kakayahan sa paggawa ng asin, na mayagpag din ang Pilipinas sa paggawa ng daing, na talaga namang hindi nawawala sa ating mga hapagkainan, lalo na sa agahan. Uunahin lang natin yung ating pagprito ng ating daing na bisugo. At ito siya, binanlawan lang ng konti para matanggal yung mga excess salt, no? Para hindi masyadong maalat. Ito, prito natin hanggang maging medyo tostado. So yung ginagawa lang natin dito, pinapadami lang natin yung ating pwedeng maulam by combining these two ingredients, main ingredients. So ito, prito lang natin. Ito, tatabi na natin yung naprito natin na daing. Kasi lulutuin pa natin siya ulit with our kamatis. Yung pinaprituhan natin ng ating daing, hindi yan masasayang dahil ito yung magiging base natin ng ating sarsa, no? Gisa lang tayo ng konting bawang at sibuyas. At dahil kinamatisan nga yung tawag dito, kailangan natin ng maraming hinog na kamatis. Yan. Lalagyan ko ng konting sugar to balance. And now, lalagyan natin ng konting toyo for color, no? So, iba-ibang forms of alat yung hinahalo natin. Hindi asin yung gamit natin, kundi yung alat ng ating daing at alat ng ating soy sauce para magkaroon ng umami, no? Lalagyan din natin ng konting suka, no? So, ang ginagawa natin dito, binabalance lang natin lahat. Hindi natin pinapaasim, hindi natin pinapaalat or pinapatamis. Ginagawa natin, binabalance lang natin yung flavors para maging sobrang masarap. Yan. Kung gusto nyo maging maanghang, lalagyan natin ng konting sili. Yan. And ngayon, pwede na natin ilagay yung ating naprito na kaninang daing na bisugo. Cook together. So, mangyayari dito, yung bisugo, magkakalasan ng kamatis. Ang kamatis, maglalasang daing. Diba? So, nagbe-blend na sila. So, ito, very typical of Filipino food, yung pag-blend ng flavors ng ating mga ingredients. Lagyan natin ng konting tubig para mag-stew. No? Gusto nating i-stew. Maluto pa siya ng konti. Konti lang na tubig. Then, hahayaan lang natin tong kumulo. No? Yan, oh. Luto na siya, oh. Bukod sa pampalasa at paggamit ng asin bilang preservative sa karne at isda, mahahanap mo rin ang dominanteng lasa ng alat sa pagkaing Pinoy sa iba't ibang uri ng sausawan at condiments na ginagamit natin araw-araw. Mag 2 months pa lang ito. Pero mabango na, parang hinahanap niya na yung pipiga mo ng kalamansi, tapos mainit na kanin, tapos steamed na talbos ng kamote. Opo. Oh, Lord! No? All the foods of the world is really dependent on salt. Because without salt, there will be no flavor in your food. Without the salt, you will not be healthy because it is a carrier of all the minerals that is needed for your internal organs to function properly. Wow! Naala ko. Parang considered half-cooked yung ating meat. Malambot na malambot pa siya. Doon ko na rin mag-demo, chef. Okay lang, chef. Tatalong ko lang doon, oh. Tatalon talaga. Ano po? Meron akong 2 next na location. Isang dapa. Isang dapa. Wala, ang dami. Luluto tayo ng isdang dapa. Pero yung sauce natin would be creamy dill sauce. Ayan. We have yung ating isdang dapa na nabili natin sa farmers, dill from the farm, and lalagyan lang natin ng side salad.
So pwede na natin i-fillet yung ating isda. So malinis na to, wala na tong hasang tsaka... Iganon mo. Yan po yung alam ko dyan, Dory. Level mo siya. Mukha siyang labahita. Yan, para kita Pero hindi yan isda labahita. pa rin yung kita. Yan. Ano yung labahita, chef? Yung kulay gray, yung malansang-malansa. Ganito rin yung flat. Ah, hindi yan ganyan na flat. Pero manipis na isda. Okay, ganun. Okay lang. Pagkain na lang ganyan. Palibasa lalaki. Tapos maiiwan. May iwan. Tapos babalikan mo. Char. Ganyan, di ba? Ganyan. O, tapos alis ka. Bagay. Gusto ko yan, gusto ko yan. Hindi man natin ito gusto sa umpisa, pero tunay ngang may sustansyang dala ang pait sa ating katawan. Tulad ng pagkain ng ampalaya na madalas nagmumula sa Nueva Ecija. Mga ilang piraso ng bunga ang kaya niyang i-produce Marami po, sa 5 to 6 months. Marami po. Sa estimate ko siguro kaya niya magbigay hanggang mga 50 piraso? 50 piraso. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumbinsido sa pait-sarap ng ampalaya, subukan mong haluan ito ng curry. Pag sinabi natin curry, the more spices for me, the better. So we have here yung ating aromatics, tomatoes, onions, and of course yung ating garlic. We also have here grated ginger. Siyempre, meron tayo dyang sili para mas maangas yung ating putahe. So mainit na yung pan natin. Unahin na muna natin yung ating panggisa. Next up, yung ating onions. And finally, yung ating garlic. So habang gumigisa yung ating sibuyas, bawang at saka kamatis, lagay na lang din natin yung siguro mga 2 pirasong sili. Sili, saka yung ating luya. And then, yung ating cumin powder. And curry powder. And then, yung ating gata. Then we'll just season this with some fish sauce and brown sugar. So nag-reduce na yung ating pinaka-sauce, yung curry na may gata natin. Pinalalaputan ko muna ito bago ko i-totally transfer yung ating ampalaya. Ilalagay lang din natin yung talbos ng ampalaya. Pero kung maning-mani naman sa'yo ang pait ng ampalaya, baka masubok ang tatag ng iyong sikmura kapag natikman mo ang kinigtot. So sibuyas, konting bawang. Ito yung nasa intestine ko ano. Pag nagpapapaitan kasi yung ibang mga Ilocano, syempre parang substitute na ginagamit namin is yung apdo. Pero in fact talaga pag sinabi mong papaitan or ito yung variation is kinigtot, yung paspas talaga yung kailangan kasi yung apdo masyadong matalas yung pait niya. Ang talagang ginagawa natin dito, Sir Itongkat, yung sauce yung niluluto natin. Saka ibinubuhos doon sa pinakakarne. So, ang sinasabi ni Tatay Itong na buhay is yan, pag kita mong raw na raw pa siya. So, kailangan daw ulit-ulitin yung proseso na yon hanggang sa mag-grayish na siya. Wah! Nahala ko.
That's it, pansit. Yung pait nung puspos, tapos yung bite nung ating sibuyas na hilaw, tapos yung timpla ni Sir dito na kuan. Simple lang. Asin paminta lang to, sir, no? Parang considered half-cooked yung ating meat. Malambot na malambot pa siya. From shocking to satisfying. Bitter indeed becomes better lalo na kapag tsokolate ang pag-uusapan. At sa industriya ng paggawa ng kakao, pinasinayanan ng Golden Sunset Farm ang pagpapaangat sa antas ng Pinoy tsokolate. When you talk about chocolate, napakadali kasing bumili lang sa store. But when you get to know yung specific process, magkakaroon ka ng bagong appreciation. And we're just talking about harvesting. What would be the next step? Pag-harvest, dadali na namin doon sa fermentary. And finally, talaga namang kumakabog ang puso natin sa tuwa sa tuwing sinasariwa natin ang bitter taste in a perfect cup of coffee. Ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. True yun. It's actually made from gingo o beans from Misamis Oriental, o diba? So, kapag gusto mo magising, pag gusto mo mabuhayan, this is your go-to. Matapang siya, yung tipong kaya kang ipaglaban. I like it. I must say, nasa infancy tayo, pero papunta na tayo doon. So, there's a lot of coffee roasters na rin dito sa Pilipinas na kagaya ko, na mga independent, na nagsusupply ng local coffees. Kami, as a coffee roasters, dapat binibigay namin yung transparency sa mga Pilipino, sa mga drinkers, kung ano yung coffee, saan galing, hindi lang yung brand namin, pati yung farmers dapat ipakilala namin. Kapag nagkikinilaw kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. Sabihin ka. I-toss ko na lang muna lahat. Okay. Pag kailangan, alam sa tayo. Yan. Yung Sour kanina. Sour cream. Mustard. Once na nakuha na natin yung consistency. Once na nakuha na natin yung consistency ng sauce na gusto natin, for me, ito yung perfect. Ayun na naman. Gugulo ka na naman eh. Siyempre. Ano to? Beef stroganoff. Kailangan ba buo? Hindi naman, kahit tikman mo lang. Paano ba hati? Ba? Kaya na tinatapos na. Ay, hindi pwedeng punin buo. Kasi nasisira, aluwag ng battery holder ng kanila. Rate mo na lang 1 to 10. Sarap. Parang 10. Malambot yung beef, tapos sakto na yung luto ng pastats. Masarap yung sauce, hindi masyado maalat. Creamy. Hindi. Halo-halo tayo. Ito. Beef stroganoff. Ha? Para po
Sarap to ah. Sige ma'am, paglagay. Okay nga ako na. Lasa. Paalis ako muna. Dami pa yan,